Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umentuhan na po natin mga tambay, ito pong putok na po ito sa mainstream media na pag-absuelto po. Hindi po ba? Alam naman po natin yan eh. Nung pagpasok po ng binagoong Pilipinas, lahat po halos ng may issue, pati po sa pulburon, ay napakabilis pong naabsuelto. Hindi po ba? Lalong-lalo po ito mga tambay. Mga kabayan, nakapagtataka. Parang walang nangyari pong korupsyon sa kanila, sa panahon po nila. Katulad po nito, absuelto po ang korupsyon sa PDAP. Lalong-lalo po ito pong sikat na si Janet Napoles. At kasama po sa naabsuelto, mga tambay, ay si dating Senator Juan Ponce Enrile. At siya po ay sekretary po ngayon sa pamahalaan. Sa kabila ng mahigit 100 taon ang edad, naabsuelto po siya sa PDAP issue mga tambay. Ito po, pakinggan po natin at nagdiriwang po sila. Attorney, did you expect the acquittal, attorney? Expect no. I have nothing to say. Hindi inasahan ng kampo ng mga akusado ng Priority Development Assistance Fund o PDAF scam na mahatulan silang not guilty. Ito'y sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalian dahil sa questionableng paggasta ng 172.8 million pesos na kilala rin bilang pork barrel scam. Sa promulgation ng Sandigan Bayan Special 3rd Division kaninang umaga, absuelto sa 15 counts of graft ang mga ito, partikular na sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff dito na si Gigi Reyes at maging si Janet Lim Napoles. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosekusyon na patunayan na guilty beyond reasonable doubt ang mga akusado. Dumalo via online conferencing si Napoles dahil nakakulong pa rin ito sa Correctional Institution for Women. Gayon din ang 101 years old na si Enrile na kasalukuyang nasa ospital. Matipid ang naging sagot ng legal counsel ni Enrile sa media nang matanong kung ano ang reaksyon sa acquittal. Emosyonal naman mismo si Gigi Reyes na siyang Chief of Staff ni Juan Ponce Enrile noong naging Senate President ito. That finally wala na po kayong pending case here. Ayon sa abogado ni Reyes, hindi nila inaasahan na mapapawalang sala ang kanyang kliyente. Anya, dahil sa hatol na ito, makakapahinga na ang kanilang kampo. Pagka promulgation, we don't really know. Kaya nakikipit ng grip ko sa... Sir, but confident po kayo, sir? I already answered that question. But there is... Yan po mga tambay, tuwan-tuwa po ang mga hindi magnanakaw sa ating bansa. Tuwan-tuwa po, wala po silang ninanakaw. Basta po mga politiko sa ating bansa ay hindi po magnanakaw yung mga tao na yan. Wala po silang ninanakaw sa pera ng bayan. Yung mga pidap-pidap na yan, wala po yan. Mga babayan, wala. Yan pong mga pera na yan na ininakaw po yan ng hangin. Hindi po nagkapera dyan at kumita ang mga politiko at sangkot po sa korupsyon ng pidap. Di po ba may issue rin po dyan ayon kay Chavez Singson na damay din po dyan ang si BBM dyan sa pidap? Kaya nga po nililinis na nila yata yan para mawala na po ang issue ng PDAP. Hindi po ba? Kaya kailangan na po nilang linisin yan. Wala pong iniwan yan sa napakarami pong issue at korupsyon ng pamilya Marcos umano. Unti-unti na pong nababasura ng Sandigan Bayan. Hindi po ba? Ganyan po talaga. Nakita naman po natin nung pumasok po ang administrasyon ngayon. Lahat po halos ng kaalyado po nila ay nababaliwala at nababasura. Di po ba? At naabsuelto sa mga kaso na mga kinakasangkutan nito. Di po ba? Si Dilima na nga lang absuelto Katulad ng yung isang pulburon lord na si Kerwin Espinosa, naging mayor pa At si Dilima, naging congresswoman pa ngayon. Hindi po ba? Nakita po natin, mga bayan. Kaya ito po ay nagiging pattern na po ito habang sila po ay nakaupo. Lahat po ng korupsyon na meron involvement sila umano
ay mababasura lang po yan. Mawawala na po ng saysayan. Kaya yung mga pera na sinasabing katulad po ng PDAP na daan-daang milyon, bilyon pag sinuma mo ang naging anomalya ng PDAP, mga kabayan, wala pong mangyayari dyan. Ang mananagot lang dyan, kung pananagutin pa nilang ng napakatagal dahil naabsuelto na rin si Napoles, si Janet Napoles, yan. Kasi siya na po yung pinakamababa riyan. Pero, pagdating po sa mga politiko, ay mga malilinis na tao yan. Katulad po ni dating Senadora Enrile na 101 years old. Malapit na po sa hukay, kaya kailangan linisin na ang issue ng korupsyon sa kanila. Dahil malapit na sa hukay umano, kailangan po malinis, mga kabayan. Ang tanong naman po natin, magiging malinis po kaya ito sa pagharap sa ating Panginoon? Yung ba'y maitatago kaya nila sa ating Panginoon ang kanilang mga ginawa? Nalilinis lang po nila ngayon ang mga issue ng korupsyon nila, ang mga pagnanakaw. Pero pagharap na po nila sa ating Panginoon, malilinis kaya nila? Matatapalan kaya nila? Maabsuelto kaya nila? Katulad ng ginagawa po nila ngayon. Umano. Kaya dito po mga kabayan, alam na po natin ngayon. Ganyan din po ang galawan at mangyayari sa napakalaking issue ng korupsyon ng administrasyon po ni BBM. Flood control pa lang, trilyon, mahigit 1 trilyon ang pinag-uusapan po dyan. Napakaraming ghost project, mga kabayan. Pero, ang mga politiko na kaalyado, magiging malinis, yata umano. Pero, meron naman po silang idadawit. At lalong-lalo po, yung nasa baba. Hindi po ba mga empleyado ng DPWH, mga contractors, at yung mga empleyado sa COA? Pero, pagdating sa mga kaalyado nila, baka ganyan din po ang mangyari, mga kababayan. Magdiriwang at magdiriwang lang po sila. Dahil napakalilinis po nila. Masasaya na po sila. Wala po silang kasalanan at mga ninakaw. Ganyan din po ang mangyayari dyan. Lalong-lalo na ang nagkakaso at ang nag-iimbestiga ay ang binuo mismo ng Malacanang na ICI. Mga kababayan, nahirap pong imbestigahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga probinsya. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, unbelievable mga kababayan. Kaya nakakalungkot, ano? Ang pera ng taong bayan at ang mga inuutang nila, tayo po ang nagsasakripisyo. Nawawala pong parang bula at lumilinis ang pangalan nila, pero ang perang ninakaw po nila at inutang nila na tayo ang magsasakripisyo, kaapu-apuhan natin, may utang na dahil sa mga ginawa nilang kagaguhan, pagnanakaw ng pera ng ating bayan, ang ating buwis. Sila lang ang nakinabang, pero pagka kinasuhan mo sila, napakabilis po nilang lusutan. Kaya po ang mga perang ninakaw nila, mga nilagay nila kung saan-saan, hindi po ba, ay para lang pong nilipad ng hangin. Hangin po ang lumalabas na mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hangin! Hindi na po makikita yung pera. Kaya po ang lumalabas, mga bayan, wala po silang ninakaw. Kaya ang pera ng taong bayan na mga anomalya, saan kaya napunta? At hindi na makikita. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang hustisya ng ating bansa. Ang hustisya ng ating bansa ay para lang po sa ating may hirap yata. Pagka sa mga popular at powerful at mga politikong dekalidad na sinasabi, hindi po uso ang batas-batas sa kanila. Hindi po ba? Kasuhan mo man sila, ay malaya pa sila. At darating lang ang panahon, absuelto na sila. Ganyan po katindi ang hustisya sa ating bansa. Magnakaw ka lang ng noodles, makukulong ka na. Pero pag nagnakaw ka ng daan-daang milyon, bilyon, ano ang sasabihin lang nila? Wala silang kasalanan. Malinis sila. Patunayan nyo muna. Wala kayong ebidensya. Hindi pa ba ebidensya ang perang nawawala sa taong bayan? Hindi pa ba sapat na ang pera ng taong bayan ay nawawala
daan-daang milyon, bilyon, trilyon? Hindi pa ba matibay na ebidensya yan? Hindi po ba? Kaya nga po, napakahirap na pong magtiwala rin sa panahon po ngayon. Hindi kaya, mga kabayan? Dahil nga po, hindi natin alam kung ang mga hurado, katulad ng Sandigang Bayan, ay nagtatrabaho pa ba ito sa ating bansa o sa mamamayang Pilipino? O nagtatrabaho na lang po ito? Depende sa itatapal sa pagmumukha nila. Hindi kaya? Kaya nakakalungkot mga kabayan ang nangyayari sa ating bansa. Yan po mga kabayan, ang Pilipino po ang talo sa sitwasyon na ito. Wala pong kapana-panalo tayong taong bayan sa mga ganitong klaseng desisyon ng Sandigang Bayan. Wala pong kapana-panalo si Juan de la Cruz. Ang nanalo po rito ay ang mga magnanakaw at mga demonyong politiko sa ating bansa. Ang mga nakinabang. Sila po ang nagdiriwang at napakasaya. At ang taong bayan ay naiwanan po ng isang damukal na utang. Yan po ang realidad, mga kabayan. Sila ang nagdiriwang, taong bayan ang nagdurusa. Yan po, mga kabayan, ang napakasakit. Panalo po sila, mga tambay. Absuelto sa PDAP scam. Sino pa kaya ang maabsuelto, mga kabayan? Hintayin po natin sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, dire-diretso lang po tayo. Yan na lang po ang pag-asa natin na mabago pa ang sitwasyon ng ating bansa, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulo, na maingatan po sila at mailayo sa kapahamakan ang pag-asa po ng ating bansa, at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kabayan. At ganoon din po mga kabayan, tayo po ay manalangin at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.